Agrarian reform means fixing the whole system of agriculture, especially land distribution and production. It's important because half of Filipinos work in agriculture and most rural people are poor farmers. The goal is to give land to farmers, reduce poverty, and develop the Philippine economy. Land ownership in the Philippines under Spain. When Spain colonized the Philippines, they started the Pueblo system. Filipinos farmed the land but they could not own it because all land belonged to the leader of Spain. The law of Indies gave land to religious group, Spanish soldier, and encomenderos or land managers. Filipinos worked on these lands, paid tributes, and were often treated unfairly. They had to give crops or sell them cheaply, while Spaniards made profit. In the 80s, the hacienda system began. Spain wanted the Philippines to join the world market, so farming focused on exports. A law in the 1860s required land registration, but only the rich knew about it, so they claimed lands, and many Filipino farmers lost their lands and became tenants. Because of this, many revolts happened. Before Spain, Filipinos shared land or communal ownership, but under Spain, religious orders became the biggest landowners and abused Filipinos by increasing rents. The Philippine Revolution was strongly about land. Filipinos wanted to own land. But when the American came after Spain, the land problem continued. Pagdating ng mga Amerikano noong 1898, isa sa pinakamalaking suliranin na kanilang naharap ay ang kawalan ng lupa ng maraming Pilipino. Sa mahabang panahon na pananakop ng Espanya, karamihan ng lupa ay hawak ng mga praile, mayayamang pamilya at malalaking kumpanya, habang ang mga magsasaka ay nanatiling walang sariling lupa. Napansin ito ng mga Amerikano at gumawa sila ng mga batas para subukang ayusin ang problema. Isa sa mga batas ay ang Philippine Bill of 1902 na nagbigay ng karapatang magmay-ari ng 16 na hektarya para sa mga pribadong tao at hanggang 1,024 hektarya para sa mga kumpanya. Pati mga Amerikano ay pinayagan ding magmay-ari ng lupa. Sa Land Registration Act No. 496 naman, ipinakilala ang torrent system para gawing opisyal ang mga titulo ng lupa. Nagkaroon din ng homestead program noong 1903 na nagbigay ng pagkakataon sa mga magsasaka na magkaroon ng hanggang 16 hektarya pero limitado lamang ito sa ilang lugar. Sa kabila ng mga batas na ito, hindi natulungan ng mga mahihirap na magsasaka. Mas napunta ang lupa sa mga mayayamang Pilipino, negosyante at kumpanya. Kakaunti lamang ang mga magsasakang nakakuha ng lupa, ngunit karamihan ay hindi nakayanan ng gastos para sa titulo at walang natanggap na tulong mula sa gobyerno. Dahil dito, marami ang muling nawalan ng lupa at bumalik sa pagiging mga kasama o nangungupahan. Dahil sa kawalang hustisya, nagkaroon ng mga pag-aalsa ng mga magsasaka. Pinakatanyag dito ang Sakdal o Prising ng 1935 na pinamunuan ni Benigno Ramos. Hiningi ng mga sakladista ang mas mababang buwis, pantay ng pamamahagi ng lupa at agarang kalayaan mula sa Estados Unidos. Bagamat madaling napigil ang pag-aalsa, ipinakita nito kung gaano kaseryoso ang problema sa lupa. Sa panahon ng Commonwealth, sinubukan ni Pangulong Manuel Quezon na lutasin ang suliranin sa lupa. Gumawa siya ng mga reforma gaya ng pagbili ng malalaking hacienda para ipamahagi sa mga magsasaka, paglikha ng National Rice and Corn Corporation at pagpapatuloy ng homestead program. Subalit, hindi nagtagumpay ang mga ito dahil sa kakulangan ng pondo, malakas na impluwensya ng mga Panginoong may lupa at patuloy na pag-aalsa ng mga magsasaka.
Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, tuluyan nang nahinto ang lahat ng reforma. Sa kabuuan, hindi nalutas ng mga Amerikano ang problema sa lupa sa Pilipinas. Sa halip na makatulong sa mga magsasaka, mas napaboran nito ang mayayaman at makapangyarihan. Dahil dito, natiling malubha ang isyo ng kawalan ng lupa na patuloy na nakaapekto sa lipunan at politika ng bansa sa mga sumunod na taon. Post-war intervention toward agrarian reform. After World War II, the government tried to fix land problems. President Rojas, Republic Act 34, made a 70-30 share system between tenants and landlords and lowered loan interest, but it failed because farmers got no support. President Carino started Lasidico for resettlement, later changed to Nara under Magsaysay. President Magsaysay, Republic Act number 1199, made the Agricultural Tenancy Act to protect farmers, created the Court of Agricultural Relations, and set up groups like ICCFA and the Agricultural and Industrial Bank to help farmers. Nara also gave land to poor farmers in some rebels. Even with these programs, problems stay because there was not enough money. Weak support and strong landlords. President Macapagal RA 3844, 1963, made the Agricultural Land Reform Code, which ended share tenancy and aimed to make farmers landowners. It was not fully done because Congress gave no funds. Republic Act number 3844, or the Agricultural Land Reforms Code, was made to improve the lives of farmers in the Philippines. Section 2, Declaration of Policy, says that is the policy of the state. Number 1, to make farmers owners of the land they work on and to keep farms of family size. They will also help move landlord money from farming to building industries. Sabi dyan sa number 1, kung gaano kalaki yung family mo, ganun din kalaki yung sasakayan mo. Number 2, to give small farmers a better and dignified life free from unfair rules and bad practices. Sabi dyan, para mabigyan ng maayos at dignified nga yung marangal na pamumuhay yung mga magsasaka at malaya sa maling mga gawi. Alam naman natin kapag walang pagkitaan yung tao, gumagawa ng masama. Kaya binigyan sila nitong batas na ito ng maayos na pamumuhay para hindi na sila gumawa ng masama. Number 3, to make sure labor laws are applied equally to both farm workers and factory workers with no discrimination. Number 5, to create a strong land resettlement program and distribute public lands move systematically. And number 6, to help small farmers become independent, self-reliant, and responsible citizens, and to make them a true strength of democracy. The number 5 statement is ito ay nangangahulugan na ito ng pagtatatag ng isang maayos na sistema para mamigay ng lupang pag-aari ng pamahalaan. Halimbawa, ito ay maaaring may kasamang proseso kung saan mga pamilyang walang sariling lupa ay binibigyan ng mga lupa sa isang bagong lugar ng agrikultura, o ang dating mga lupang taniman ay nahahati ng patas sa maraming individual na tinitiyak na ang lahat ay sumusunod sa malinaw na mga patakaran at pamamaraan para sa pagkakaroon ng pagmamayari at kaayusan ng lahat. Tapos yung sa 6 naman, sa number 6, yung explanation, ito ay naglalayong bigyang kapangyarihan ng mga maliliit na magsasaka upang sila ay umunlad ng mag-isa. Halimbawa, sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanila ng pagsasanay sa mga makabagong pamaraan ng pagsasaka, paggamit ng mga
high-tech equipments, pag-assist sa pag-abot kayang mga pautang para sa mga buto at kagamitan, yung tulad ng mga pataba at saka mga binhi na mura, at pagtulong sa kanila na bumuo ng mga kooperatiba upang ibenta ang kanilang mga produkto. Sila ay magiging matatag sa pananalapi at aktibo. Nakatong mga miyembro ng kanilang mga komunidad na positibong nag-aambag sa pamamahalasang bansa para kayang-kaya na nilang kahit hindi na, halimbawa hindi na nila kailangan ng iba or mangutang ng malalaki yung para gamitin nila sa pagsasaka, ganun. President Marcos declared martial law in 1972, which allowed he to remove the Congress that was controlled by landlord. Idineklara po ni Pangulong Marcos ang batas militar noong 1972 na nagpapahintulot na kanyang tanggalin ang Kongreso na kontrolado ng mga landlord. With the help of technocrats, government expert, he was able to increase his power to make big changes in the government, including effort to solve the countryside Presidential Decree number 27 of the Code of Agrarian Reform of the Philippines become the main law for agrarian reform during Marcos Law. Ang technocrats ay ang dalubhasa sa gobyerno na dagdagan niya ang kapangyarihan na gumawa ng malalaking pagbabago sa gobyerno, kabilang ang mga pagsisikap na tuklasin ang mabigat na problema. Kanayunan ang Presidential Agrarian Reform for the Philippines ang maging pangunahing batas para sa agraryong reforma sa panahon ni Pangulong Marcos.